Bagamat itinatag ang party list system para bigyan ng representasyon dapat ang mga marginalized sector, kadalasang nauupo sa pwesto ang mga party list na nauugnay sa mga political dynasty at malalaking negosyo. Noong nakaraang halalan lumabas sa pag-aaral ng kontradaya na 86 sa 156 na kandidatong party list ay hindi kumakatawan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman tinanong po namin ang ating mga manonood kung dapat nga bang bawasan ang mga party list. Ang sabi nila, dapat na po itong i-review and possibly pong mabawasan para magkaroon po ng kasiguraduhan yung mga tunay na may sectoral representation at may mga meaningful contribution lang po yung mga nabibigyan ng posisyon. Puro pangalan lang yung sinasabi. Hindi din namin alam kung sino yung kumakatawan doon. Saka tingin ko doon dapat bawasan kasi umaano lang sila ng pondo kumukuha lang. Dapat po ay buwagin, di bawasan, buwagin na ang party list. Diyan nag-uumpisa ang korupsyon. Maniniwala ka ba na isang member ng party list ay tunay na nag-represent sa kanyang party list na sinasakop? Di ba halos lahat ng party list puro mga kontraktor yan? Dapat bawasan kasi parang pampagulo lang sa lipunan. Yun lang din naman ang tumatakbo. Kaya nadadagdag pa yung pera na nawawala sa kaban ng bayan. galit sila. Ayaw nila. Ang dami nga naman kasing pagpipilian. Ilan po ba? May limit po ba yung listahan? Teka muna, introduce muna natin siya. Para talakayin ng isyong ito, makakasama po natin, Kontradaya Convener, Professor Danilo Araw. Kasi nabitin kami kahapon, kaya inibitahan natin siya ulit. Good morning po, Professor. Morning, Prof. Magandang umaga, Corina Willard. Line na tayo ngayon sa wakas. Yes, opo. So, is there a limit to the number of party lists that can be viable for candidacy? Technically, no. Nung nakaraang halalan, mahigit 170, if I'm not mistaken. Pataas ng pataas yung bilang sa ating obserbasyon. Bagamat, totoo, may limit dun sa pwedeng maupo. So, sa ngayon, 64, kasi ayon sa ating saligang batas, 20% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara de Representantes yung pwedeng maupo bilang party list. So hanggang 20% lang. In other words, if you do the math, habang dumadami yung congressional districts, tataas din yung 20% na dapat na bumuo dun sa Kamara de Representantes ng mga party list representatives po. Pero, okay. Pero paano nga po ba manalo? Sabi nga nila, mahirap manalo ng congressman, mag-party list ka na lang. Hindi ba? So, ilan ang kailangan pong makuhang boto? Siyempre, depende yan dun sa total votes ka sa party list groups. Pero to be on the safe side, dapat naka 300,000 up to 400,000 votes para makakuha ng isang seat. Siyempre, the more the merrier kasi ang maximum sa isang party list group, pwede siyang makakuha ng 3. So, basta makuha mo yung at least 2% ng total votes cast. So roughly that would be 300 to 400,000. Pero yun na nga kahit na hindi ka umabot sa 2%, pwede pa ring maupo ka basta't hindi nasagad yung 64 seats. Pag may mga bakante pa, pwedeng fewer than 2% yung makuha mo. Ganon. Yung parang yung mga first runner-up, ganon. Yeah, parang ganon. Paisa-isa na lang yung upuan na makukuha mo. Okay. So, Willard. Sa ngayon may pag-aaral ng kontradaya, hindi ho ba? Ano ang naging kumbaga major findings niyo, Prof? Nasasalaula yung definition ho ba ng party list system sa bansa? Ang ginamit naming termino yung dissenting opinion doon sa atong paglaom case, yung bastardization ng party list race. Bastardization in the sense na talagang tama ka, sinasalaula kasi kung sino-sino na lang yung tumatakbo. Sa aming pag-flag, merong 6 na indicators. Una, minsan sila ay bahagi ng political dynasty o kaya naman sila ay bahagi ng malalaking negosyo o kaya naman may mga pending na kaso ng graft and corruption or other
or other anomalies, kumbaga red flag sa amin yon, ba't di mo muna resolbahin yung kaso mo bago ka tumakbo? Bakit po nila ginagawa yon? To avoid it? Partly yes, para may clout ka, para sabihin na, well, may sa loobin naman yung mamamayan na iboto ako kahit na party list yung kanyang yung tinatakbuhan. Kaya nakakatulong yon. At saka syempre, pag may nakalagay na honorable sa pangalan mo, magdadalawang isip na yung mga tao. Hindi ka na nga na-flag sa mga traffic violation kung honorable ka, di ba? Kuno. Ayun. So anyway, just to complete the 6, kasama rin dito yung mga iba pang sangkot sa red tagging, particular yung mga nasa militar at pulisya na may connection. Kasi technically, dapat na independent yung police and military, so dapat wala silang connection whatsoever. So meron din naman na questionable yung kanilang reputasyon in the sense na walang malinaw na datos. And in fact, there are cases like that, Corina and Willard, na may mga tumatakbong party list pero walang Facebook presence, walang website, walang contact information. You know why? Kasi nga, yung boto mo, mga 300 to 400,000 lang, kung may baluarte ka, halimbawa, dinastiya ka or whatever, influential ka, tapos yung party list group mo, kahit hindi mo na ikampanya, kasi meron ka ng baluarte. In other words, minsan mamimili ka na lang ng boto, and then at least may isang upuan ka na. So those are telltale signs, in other words, that would warrant the review of the party list system. And yun yung isa sa mga advokasya rin ng Kontradaya. Magkano po ang bilihan ngayon ng boto for Okay. party list? Yeah, magandang tanong yan. Mag-blind item tayo, umagang-umaga naman eh. Sa aming pag-aaral noong 2025, anecdotal ito at napatunayan naman namin, umaabot ng 16,000 pesos, isang boto lang. Pero linawin natin na Corina at Willard, yung 16,000 na to parang package deal. It involves a party list group and then some candidates for senators, and then sa local level then. Okay. Another clue, Bicol, taga Bicol. Parang diretso na yun Pero teka muna, so I'm sorry, how much is it again? 16,000 16,000. Package piso po. deal na. Grabe, dati 500 piso lang. 500 piso lang daw yan. Yeah, actually, Corina, may 500 piso pa rin naman, pero medyo cheap, on the cheap side na ito. Ang usual na laro, 16,000 is the highest na verifiable information. Pero yung usual na laro, ang tawag na diskarte nila 1, 2, 3, 4. So, 4 na beses nagbibigay. So, unang beses during the campaign period or at the start of the campaign period, mga 1,000. Tapos babalik sa komunidad, magiging 2,000. Tapos pagka medyo malapit-lapit na, magta-3,000. Tapos a few days before, and in fact, in some cases, on the day of the elections, 4,000 yung bigayan. So if you do the math, that would add up to 10,000 pesos naman. So ganun din yung isang diskarte. Kadalasan ganun yung nagiging diskarte Pero ng mga ang kandidato. mga botante kasi ngayon, Willard, tumatanggap sa magkakalaban, ano? Yes. Tumatanggap sila kaliwa kanan. Tapos, sino po yung nananalo kadalasan? Yung huling magbibigay? O sino yung pinakamataas ang binigay? It's a confluence of different factors. Pwedeng may iba pang pumapasok na na factor. Kasama na rito yung disinformation. Tapos syempre to sweeten the pot dun sa ibinibigay, minsan nangangako ng posisyon sa mga barangay leader na bibigyan ng ilang concessions dun sa lugar, in which case parang mas lumalaki yung chances ng mga kandidatong ito. Okay. Bakit ho, Prof, nakakalusot pa rin itong mga kaduda-dudang gawain? Exactly. Oo. Di ba? Tapos yung, in the first place, bakit nakakalusot sila sa accreditation at screening ng COMELEC? Okay, kasi ilang beses na naming sinabi ito, may malaking kakulangan din naman sa batas, pero mas malaking kakulangan din sa bahagi ng COMELEC. Kasi may quasi-judicial function yung COMELEC to screen yung mga nag-a-apply. Actually, even yung mga party list nominees or party list na tumatakbo, at least 10 na ngayon dapat nasi-screen din sila ng mabuti. And to be honest with you, kung gagawin lang ng COMELEC yung trabaho nila, Kontradaya wouldn't need to do the data set that we
release Correct. every election cycle. Kasi kung nandun na yung due diligence sa bahagi ng COMELEC, edi sana nasa-screen na sa level nila. So bakit hindi nila ginagawa? Well, to be fair to the COMELEC, minsan limitado rin yung budget. Pero para sa akin, mas usapin pa to ng prinsipyo at saka yung direction mismo na tinatahak ng COMELEC. For the most part, at least parati naman namin binabanggit ito kay Chairperson George Garcia at saka kay Rex Laudianco, na kakilala ko rin naman, na parang ang nangyayari kasi, puro mga abogado or halos mga abogado, yung mga commissioner, kaya parang hindi na masyadong nabibigyan ng perspektiba yung outside the box thinking beyond the legal gymnastics that would happen. Kasi sa totoo lang, kung COMELEC commissioner ka, hindi ka naman kailangang abogado eh. Pwede namang mas normative at mas prescriptive yung approach mo. Okay. Para masigurado na yung esensya ng saligang batas na dapat na protektahan yung marginalized and underrepresented, yun yung mapapatupad. At saka Okay. ikaw mismo yung magcha-challenge sa Korte Suprema kung kinakailangan para ma-reaffirm yung essence ng party list representation. Okay. So pero, can we define marginalized? Okay. Ano ba yung marginalized? Actually, nasa saligang batas naman yon, in-identify naman yung mga magsasaka, mga manggagawa, katutubo, and the like na mga grupo. Ang exception lang dito, yung religious groups. So, by virtue of the separation of church and state, hindi pwedeng tumakbo bilang party list representative yung mga nasa simbahan. Pero yun na nga minsan nilalaro din. In fact, merong isang nagbablock voting na relihiyon, di ba? Na sinasabi na may party list group din sila. Pero on paper, if you look at that party list group, hindi naman konektado dito sa grupong ito na religious. Pero yung kanyang mga party list nominee, yung mga party list representative na tumatakbo and then eventually naboboto sa House of Representatives, ang sinusunod kung ano yung nasa doktrina ng religious group na ito. Tapos meron ding isang grupo, isang relihiyon na anti-abortion, pero yun yung nagiging agenda ng mga nasa party list group na ito, unfortunately. Ayun. O, binigyan tayo ng listahan dito. Ang sabi, sa mga party list groups, yung parang sinasabi nilang political dynasty, Yeah. mga 4 na po sila. correct. 4 na po ang related sa mga political dynasty. Yung mga apelyido bang yun ang. Tama, Okay. tama. 25 sa kanila sa malalaking negosyo. Yes. Contractors ho ba itong mga ito? Partly contractors, tama ka. In fact, yung ilang mga nakakulong ngayon na contractor, believe it or not, tumakbo sila bilang party list, yung mga kamag-anak na mga contractor na ito. So, yung apelyido na nagsisimula sa letter D, ayun, nandun din sila. Kaya ganun kalala yung party list. At saka, Corina, I should also mention, total si Zaldico nagtatago na ngayon. Yung grupo ni Zaldico, ako Bicol, ay talagang malala kasi may dynasty sila, tapos may negosyo pa through yung SunWest Corporation sa Bicol. Kaya ganun kalala yung sitwasyon. Ano ho, Prof. Danny, ang nakikita Yes. nilang, kumbaga, makukuha ng mga party list groups na ito at ng mga interest na ito? Kung bakit sabik na sabik silang makakuha ng party list seat? Ano ho ba ang perks ng pagkakaroon ng isang party list seat sa Kongreso? Siyempre, kasama sa perks, yung gaya ng nabanggit ko, yung pagiging honorable, it gives you undue power and influence and it makes you entitled to a lot of things. Kaya yung keyword dito, yung usapin ng impunity as you get into the echelons of power. And then of course, usapin din dito yung pork barrel kasi once upon a time, yung party list representative hindi entitled sa pork barrel. Pero ngayon, ang kalakaran, the closer you are to the kitchen, mas malapit ka sa kusina, so to speak, it doesn't matter kung party list rep ka o hindi, mauupo ka sa pwesto. Tsaka yung mga committee chairpersonship, sino ba yung nasa Committee on Appropriations nung pumutok itong flood control scandal? Party list representative din. So may ganon. Sino ba yung most decorated na reserve force na Brigadier General sa Reserve Army ng AFP?
dating party list representative din yon. So, those things happen. Okay. So, paano po ito mababago? Okay. Ngayon pinag-uusapan, kaya nga po sinusulong namin dito sa memo, Yes. na ganito palang kaaga, pag-usapan na natin. Kasi pag Tama. minadali na naman tayo going into 2028, lilituhin na naman nila tayo eh. Makakalimutan na naman yan, hindi na naman natin mapapansin. Sa totoo lang, malaking racket po ang pagkakaroon ng mga party list na yan. Yes. Hindi ba malaking racket yan? Yeah, So, tama. bakit hindi siya sinasala ng COMELEC? Hindi ba? Bakit wala Exactly. sa batas ang vetting procedure para sa mga kumakandidato for party list? At ano ang realistic chance na mapapasa ang batas para ma-reforma Yeah. ang Oo. party list system? Yeah, that's a good point. Actually, through the years in past congresses, meron na talagang mga nakapending na party list reform bills through the years. Yung iba sa kanila, sinuportahan din ng Contradaya, tsaka ng iba pang election watchdogs. And even up to now, meron pa rin. Kaya lang, tama ka Corina, Willard, talagang yung support mula sa Congress in terms of reforming. Halimbawa, gusto namin na mawala yung dynasty control at saka big business control sa party list. Dapat magkaroon ng tunay na party list nominee na talagang kumakatawan dun sa interes ng sektor. May mga malinaw na measures. Halimbawa, kung ikaw ay para sa manggagawa, di ba dapat yung income tax return mo, isasubmit mo para patunayan na ikaw ay kumukuha ng sweldo ng manggagawa o kaya below minimum or Yes. minimum wage Oo. ikaw. Yung mga yon ayaw. Kasi ang problema rito, Corina, Willard, sila yung nakikinabang. Meron tayong sitwasyon na minsan yung district representative tatay, tinetrain niya yung anak niya para maging future legislator, so pinapatakbo muna niya bilang party list. O kaya naman, may mga kaso sa isang rehiyon somewhere north na yung mayor, natapos na yung termino niya, naka 3 terms na siya, hindi na siya pwedeng tumakbong mayor uli. So magpa-party list muna siya for 3 years and then after nun, babalik naman siya sa pagiging mayor. Hindi po ba pagkatapos ang termino ng isang party list, dapat binabantayan natin? Ano Exactly. ba ang mga batas na naisulong mo para sa kapakanan ng marginalized sector na dapat Opo. kinakatawan mo? At kadalasan hindi. Yung sinabi nyo kanina na flag namin, through the years, dun sa mga actual na naupo sa Kongreso, 70 to 80% lang talaga yung masasabing party list representative, 70 to 80% lang yung talagang, yung masasabi nating ka-question. Meron matitino, pero ito yung irony minority na nga yung party list representatives, yung bilang nila, tapos kung hihimayin mo yung 20% na yon, minority rin yung tunay na kumakatawan. So yun yung kailangang baguhin. And I think through public pressure, we should be able to effect certain changes. Ang medyo kakaiba sa Marcos Jr. administration, ginawa niyang prioridad yung reform sa party list. Pero, syempre, kailangang magbantay pa rin. Bakit? Kasi kita mo, yung anti-political dynasty law, priority raw, pero ang inilabas ng House of Representatives, exactly. Actually, di lang malabnaw, peke. Pro-dynasty in essence. Anti-dynasty in title, but it's pro-dynasty in essence. Very unfortunate. Prof. Danny, habang hinihintay natin Apa. yung maisabatas itong mga reforma na ito, ano ang dapat bantayan at tandaan ng mga botante kapag pipili na sila ng party list group? Kailangang busisiin talaga yung track record, siguraduhin natin na tunay na nagsisilbi sa mamamayan yung mga party list na pipiliin. Gaya ng binanggit ni Corina kanina, more than 170 plus yung tumatakbo talaga, kaya kailangang pagtiyagaan. Sa bahagi ng Contradaya, we will try to present the data set once more pagka dumating na yung halalan sa 2028. Pero syempre, we can also do research on our own. Saka huwag Ayan. kalimutan ng mga botante na bumoto kasi nasa page 2 Exactly. yan, Corina, ng balota. Yeah, Usually tama. nalilimutan na. Ay, Oo. pag nalimutan, paano po yun? Ay wala na pong boto. Kasi isang buong kasi sa sobrang haba ng listahan, kailangan ikalawang pahina siya. Kailangan, Hindi mo napapansin. buti binanggit ni Willard. It's really crazy. Minsan nakakalimutan. Oo, talagang kabaliwan. Yes, Parang exactly. kabaliwan talaga siya. Yung mga magulang ko, binibilinan ko election day. Turn to page 2, wag kalimutan yung nasa Minsan likod. nakakalimutan, Oo. unfortunately. Diktahan mo na yung pamilya Dinidiktahan ko mo. rin. Meron Kasi din at na- least ikaw, pinag-aaralan mo kung ano talagang kabalbalan ba yan o Oo, merong may- saysay. May command vote ako na 2 sa bahay. Ganon. Sino yun yung
Ano yan, yung ano mo? Tatay nanay Kambal? ko. Tatay nanay ko, inuutusan ko kung sino iboboto. And that, ladies and gentlemen, is the anatomy kung paano ang mga kagalang-galang na kinatawa nagiging kagulang-gulang na kinawatan. Ayan. So, nalinawan po tayo ng kaunti tungkol dito. Ano kaya sa loobin ng ating mga netizens? Tinanong namin, dapat bang bawasan ng mga party list na yan? Jeffrey Villapastor, dapat magkaroon ng nakalaang slots bawat sektor, 10 to 15 na pangunahing sektor ng lipunan. Ang bawat slot, meaning we should dictate, di ba? Yeah. Ang sinasabi niya. We should dictate who the marginalized sectors are. Or the law should dictate. Para hindi yung kumatawan lamang sa isang partikular na sektor. At ang mga party list na tatakbo ay dapat tunay na kabilang at may malinaw na mandato mula sa sektor na kanilang kinakatawan, Tama. di ba? Magandang Tama. idea to. Magandang Oo. idea yan. Kasi, kumbaga, the law should already include what sectors only can be represented. And be clear, no? At sundin. Oo. Huwag na magkaroon ng loophole pa. Sabi naman ni Rosenberg Castañeda, tanggalin na yan. Abolish na. Now na. Okay. Medyo maintindihan natin yung sentimiento ng mga mamamayan. Talagang nakaka-frustrate talaga yung sitwasyon. Kaya lang gaya ng nabanggit, kung ima-maximize natin yung objective ng party list, mas reforma sana yung panawagan. Ulitin natin hindi natin sinisisi yung collective frustration natin. Kahit ako, bisit na rin sa nangyayari. Pero medyo, kailangang magreforma muna. Tingnan natin kung Baka hanggang saan hindi kaya, mangyayari. Prof, dapat abolish muna tsaka i-reform? Yun nga, are you Well, for abolition? That's one way to look at it. Basta nandyan pa rin yung sistema ng party list. In other words, hindi natin i-abolish yung party list system. Maybe the party list law as crafted in 1995 can be abolished to be replaced with a new one. That's one way of looking at or approaching the problem. Okay, mula naman kay Darwin Lianeta Bais Jr. Tanggalin na lang ang party list, dagdag gastusin pa kasi ng gobyerno at ng taong bayan yan para may mapaglaanan ng budget na karapat-dapat. Halimbawa, Okay. security sa mga eskwelahan. Sa Diyan ba- nyo na lang ilagay. Sa bagay, 64 seats, no? Times how many? Per How office much? para Hindi pa natin ma-maintain. nga natatanong, How much? magkano Oo. bang kinikita ng bawat isa dyan? At yung maintenance ng bawat opisina. Oo, okay. Million talaga. Milyon-milyon, wala pa yung binulsa. Oo. Iba pa yung usapin ng pork barrel, syempre. Right. Joseph C. Suyo, yung nasa mga party list, di naman tunay na kumakatawan sa Tama. totoong sektor yung umupo. Minsan mga dating congressman or mga kilalang politiko na nagtayo ng party list. Hi, kulang na naman ang oras natin, Oo Prof. nga. Sa susunod na naman na pagkakataon. Walang problema. Sige po, Pwede di- ako mag-mainstay dito kung gusto mo. Oo, Hindi, biro pwede. lang po. Biro lang po. Bigyan natin siya ng segment sa agenda. Maraming salamat po sa inyong oras, Kontra Daya Convener, Yeah, salamat. Professor Danilo Araw.